Masalimuot na pamilya ang kinalakhan ni Jonathan. Panganay siya sa 9 na magkakapatid. Sa edad na 9, siya ay lumayas upang hanapin ang kalinga ng isang pamilya. Ang desisyong ito sa kanyang murang edad ang nagtulak sa kanya upang maging isang palaboy at masangkot sa iba't ibang kalokohan. Walang pagmamahal sa bahay. Wala kang tatay, wala kang nanay. Although may magulang ka pero laging walang tao sa bahay. So hanggang naisipan kong lumabas ng bahay, maglayas. At sa kalsada, gagawin mo lahat para mabuhay. Tuto kang magnakaw, naging snatcher po ako as I grew up in the street. Hanggang naging hold-upper na rin po ako. Nahuli ako, nabagansya ako at meron akong dalang pana. Dinala ko sa juvenile. Yun po yung unang pagkakabilanggo ko. Nang makalaya mula sa pagkakakulong, inuwi siya ng Bacolod upang doon na magpatuloy ng pag-aaral. Nang tumungtong ng 4th year high school, isang mensahe ng salita ng Diyos mula sa pastor ang kanyang napakinggan. Bagamat bago ang mga sinasabi ng pastor sa kanyang pandinig, itinuon niya ang atensyon sa naturang mensahe. First time ko nung makarinig po ako ng salita ng Diyos sa isang pastor, kakaiba po yung nararamdaman ko na para bang meron akong nararamdamang kilabot o kuryente na hindi ko mai-explain. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Pero naging interesado talaga ako na malaman ano ba talaga ang salita ng Diyos. Habang nakatanim ang salita ng Diyos sa kanyang puso, sinikap ni Jonathan makatapos ng high school. Agad siyang nagtungo sa Maynila upang magtrabaho habang nakatira sa bahay ng kanyang mga magulang. Kalaunan, isang kaibigan ang tumulong sa kanya upang maipasok siya sa church na pinagtatrabahuhan nito bilang construction worker. Subalit, nalihis ng landas si Jonathan nang malulong sa droga, dahilan ng kanyang muling pagkakakulong. So sa kalsada, nakita ko yung ginagawa ng iba, so kagayahin mo lang din. So lahat na yata ng drugs na natikman ko nung nasa kalsada ako, yung tatay ko ay unti-unti na rin po nalululong sa bisyo ng droga. Na ako na mismo yung nag-serve sa kanya para mag-jam kami ng tatay ko. Naghahanap ako ng alternatibo na damdamin o pakiramdam na hindi ko nakita sa aking pamilya. Nakala ko ay matatagpuan ko sa paggamit ng droga. Magiging masaya ko. Nakalaya man sa pagkakakulong si Jonathan, patuloy naman siyang naging bihag ng kadiliman hanggang sa natagpuan niya ang sarili sa kalinga ng isang alagad ng Diyos. Meron akong isang kapitbahay na pastor. Ang ginawa niya, in-invite niya ako na mag-mission sa isla ng Pulilio. Sumama ako at doon muling nanumbalik, nagkaroon ng liwanag at pag-asa sa aking buhay. Lalo ako napalapit sa Panginoon sa tulong ng pastor na nakasama ko po sa Quezon. Nakatulong ang gabay ng pastor sa pagbabagong buhay ni Jonathan. Makalipas ang ilang taon, nanirahan siya sa kanilang church sa Baclaran kung saan namamasukan siya bilang driver. Dito niya din nakilala ang kanyang nobya na si Jean. Sa patuloy na pagbabagong buhay na ito ni Jonathan, nasangkot naman siya sa isang away trapiko dahilan ng kanyang muling pagkakakulong. Malungkot dahil di ko inaasahan na makukulong ako dahil naglilingkod na ako sa Panginoon. Naging galit ko po noon yung bakit kailangan i-frame up ako. Dagdagan pa yung kaso ko. Siguro at that time talagang part pa rin ng paghubog ng Diyos sa akin. Sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko to kaya. Kung hindi mo ako tutulungan, gusto kitang maranasan, Panginoon. Tulungan mo ako. At sinabi ko sa aking panalangin, Panginoon, kaya mo ako ilabas dito. Habang binubuno ni Jonathan ang kanyang mga araw sa loob ng kulungan, pumanaw ang kanyang nakababatang kapatid. Halos gumuho ang mundo ni Jonathan. Tanging panalangin at ang nobya na lamang ang kanyang sumpungan. Tugon naman sa kanyang dalangin ang isang sorpresang hindi niya inaasahan. Isang araw, hindi ko inaasahan na may isang taong dadalaw sa akin. Hindi kamag-anak, isang Haponesa. Once na ipag-drive ko siya, a year before ako nakulong, naipag-drive ko siya. And it so happened nung ako po ay nakakulong uli, ay nalaman niya na nakakulong ako. And then, she decided to visit me. Para sa akin, ito ay pagtugon ng Diyos. Ito'y kamay talaga ng Panginoon. Kaya, ito rin po yung nagtulak sa akin magpasya na maglingkod ng tunay sa Panginoon kasi naranasan ko ang Diyos. Nang makalaya,
Agad na pinakasalan ni Jonathan ang kanyang nobyang si Jean at nagsimula ng bagong buhay kasama ang binuong pamilya. Ngayon ay patuloy na naglilingkod si Jonathan sa gawain ng Panginoon bilang isang pastor kasama ang kanyang asawa. Patuloy din ang kanyang sinimulang ministry na Kitchen on Wheels for Children. Ang kanyang mga magulang ay naayos ang buhay mula nang makakilala sa Panginoon. Ang dating pinangangaralan sa loob ng kulungan, siya na ngayong ginagamit upang magbahagi ng magandang balita. Meron palang plano ang Diyos sa buhay ko. Di ko alam noon, pero ngayon alam ko na. Kaya ako buhay dahil may plano ang Diyos sa buhay ko. Sa Diyos ko natagpuan ng lahat. At masasabi ko, pag nasa Panginoon ka, wala ka nang hahanapin pa. Alam mo, Alex, yung sabi niyang nanalangin siya, no? The third time he was imprisoned, 'di ba? Naalala ko yung verse na I will call upon the Lord in my distress and He will answer me. You know, only God, 'di ba, can put His memory in the mind of that Japanese lady na tumulong sa kanya. Imagine, isang taon na yun, no? Alam mo, masasabi ko naman dyan, meron siyang calling sa buhay niya. So, kaya masalimuot yung buhay niya gano'n, no? Labas-pasok, labas-pasok. Kasi, ang kaaway, alam na pag tinawag ka ng Diyos, pipigilan ka eh. So, yun ang nangyayari sa kanya. Na nakita pa rin yung biyaya ng Diyos na kung saan ay masalimuot man, pero at the end, nangyari kung ano yung will ni God. So, kailangan lang huwag tayong bibitaw. So, alam ko, maraming mga nakaka-relate sa atin na malapit tayo sa Diyos, pero talagang dumarating ang panahon na sinusubukan tayo. Kapatid, huwag kang bibitaw sapagkat merong magandang plano sa iyo si Lord. Katulad ng nangyari kay Jonathan. Kasi, alam po ninyo, may kasabihan nga yung proportion of your difficulties is equal to your blessings later on. Kaya mga kapatid, kailangan lamang tanggapin natin si Lord sa buhay natin. Isuko natin, wala po tayong ititira. Because God wants to transform you. May magandang plano sa iyo si Lord. Yung napapanood mo lamang itong ating episode na ito, ibig sabihin, nangungusap sa iyo si Lord. So, sabayan po ninyo ako sa isang dasal, kung ito ang nais ng inyong puso. Amang Banal, salamat po, napakabuti po ninyo. Lord, nakaka-relate ako kay Jonathan. At Lord, ang daming temptation sa buhay ko. Ang daming pagsubok na gusto ko na pong bumigay, Lord God. Pero alam ko, Panginoon, nararamdaman ko nandiyan ka. Kaya hindi po ako susuko sapagkat ayaw kong magtagumpay ang kaaway sa buhay ko. At alam ko, nasa iyo ang tagumpay. Lord, inanyayahan kita na pumasok sa aking puso. Mula ngayon, O Diyos, sinusuko ko na ang buhay ko sa iyo, maging ang mga pangarap ko. Ikaw na po, Panginoon, ang maghari sa akin. At ako po ay susunod ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Mayroon ka bang pinagdaraan ng problema at nawawalan ka ng kapayapaan? Huwag kang mawala ng pag-asa. Because of the grace we have through our Lord Jesus Christ, we can approach God's throne with confidence and present to Him all our cares. Call the 24/7 Prayer Center so our trained prayer counselors can join you in praying for your concerns. Bibigyan din nila kayo ng payo gamit ang salita ng Diyos. The number is on your screen. Kung ikaw ay nakatira o nagtatrabaho sa ibang bansa, pwede kang makipag-ugnayan sa mga trained prayer counselor gamit ang Facebook Messenger. Gamitin lamang ang keywords The 700 Club Asia. Alamin naman ang mga ganap sa CBN Asia by following us on our social media accounts on Facebook, Instagram, and X, formerly Twitter, by typing the keywords The 700 Club Asia. Ready to transform your life? Allow God to steer your soul and fuel your journey
by tuning in to the hottest videos on the 700 Club Asia Facebook page. Dive into a rich collection of content set to elevate every facet of your life, finances, goals, relationships, career, and so much more. These videos are secret ingredients to becoming the well-rounded Christian you were destined to be. Add us on Facebook now. Type the keywords, the 700 Club Asia. Your next level awaits as you embark on this adventure with the Lord through our social media platforms. Maaari mong mapanood muli ang mga episodes at kwento sa The 700 Club Asia na nagpalalim sa iyong pananampalataya sa Diyos sa YouTube channel nito. Makakatulong naman ang mga inspirational write-ups sa cbnasia.org sa iyong pag-aaral ng salita ng Diyos at prayer time. Kung fast-paced naman ang iyong daily routine, makakatulong ang Tanglaw app sa iyong pagharap sa mga daily challenges. It is the first Taglish devotional app narrated by the hosts and friends of CBN Asia. Download it for free from Google Play Store, iOS, Spotify, and Apple Podcast. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. cbnasia.org/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan lang dito. Kaya ko na po to. Sige. Excuse pero to. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Maginhawang buhay. Si Lord pa lang siya ang kayamanan ng ating buhay. Maayos na kalusugan. Kahit anong imposible na karamdaman, talagang kayang pagalingin ni God. Magandang kinabukasan. He is faithful. Kasi hindi niya ako iniwan sa journey ko. Tanggapin mo na ang biyaya ng Diyos sa Blessings. Imain mo na! Live TV special mula February 19 hanggang March 1, 12 midnight sa GMA. Event management company owner, financial advisor, event host, talent manager, model at marami pang iba. Sadyang multi-talented itong si Abby, subalit hindi naging madali ang kanyang mga pinagdaanan upang marating ang kanyang katayuan ngayon. I grew up in a very, very poor family. My dad also left us when I was 3 years old. Many times we had to eat once a day. And I remembered also I had to walk from home to school and then back from school to home para lang makapag-aral. Sobrang hirap ng buhay noon. I thought to myself, pinanganak ba ako para lang maghirap? Naging scholar si Abby, nakatapos sa kolehiyo at nakapagtrabaho. Dahil sa angking sipag at diskarte, isa-isa niyang naabot ang kanyang mga pangarap. Marami siyang naipundar at natulungan ang pamilya. Ngunit pagsapit ng 2020, malaking hamon para kay Abby ang unti-unting pag-cancel ng lahat ng event bookings niya dahil sa magkakasunod na mga kalamidad sa bansa, ang Taal eruption at COVID-19 pandemic. That time, there were so many fears in my mind. And iniisip ko paano ko babayaran yung mga bills ko, insurances, rentals, amortizations, and come to think of it, I just recently purchased my car last December 2019. So, it's one thing na mawalan ng 1, 2 hanggang 3 project, but to completely lose your bread and butter, it's another thing. Ang mabigat niyang pasanin ay pinagaan ng kanyang di matitibag na pananalig kay Jesus. Lumaki sa Kristiyanong pamumuhay si Abby mula pa noong bata siya. Pagtungtong niya ng 17 years old, ay tinanggap ni Abby si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay sa isang Christian service. Kaya sa kabila ng kanyang kinakaharap na pagsubok, naging totoo at buhay ang Panginoong Diyos
na tumugon sa lahat ng kanilang pangangailangan at bawat panalangin. Naging sandigan din niya ang salita ng Diyos. Yung dating Abby Borja, lost siya, wounded, ang dami niyang pain sa puso, ang dami niyang mga unforgiveness, ang dami niyang question, ang dami niyang doubt, and lagi siyang nagpipiti party. But because of the love of Jesus Christ, na-transform ako into a new creation na bago yung puso ko. And God showed me that just because I have lived like a prisoner for 10 years doesn't mean I have to be like that for the rest of my life. He said, you can choose life from this point onward. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos ang nagsilbing pundasyon niya upang manatiling matatag sa panahon ng pagsubok. Tinugon ng Panginoon ang kanyang mga panalangin. Sa kabila ng mga tigil trabaho sa events, ito ang naging daan upang magbukas ang maraming pintuan para sa mga bagong mapagkakakitaan online. Bukod dito, marami din ang na-inspire ng mag-trending sa social media ang kanyang life story. Those who trust in the Lord will never be disappointed. Minsan kasi, we just know it up here. Hindi siya bumababa dito eh. It's different to have a knowledge about the Word of God, but it's different to actually believe the Word of God. Bukod sa maayos na negosyo, pagpapala din kay Abby ang kanyang nobyo. May 2021 nang sila ay kinasal. Mas nakilala ko pa yung Panginoon natin that He is a creator. He creates something from nothing. God is the greatest rewarder. So He is really the God who bless faithfulness. Totoo, those who are trusted with little, God will entrust with even so much more. Alam mo si Abby, ang kahanga-hanga is even if she went through some difficulty, balik siya kay Lord. Diba? Kasi madalas tayo, nagtatampo tayo, or pinakakasalanan natin ng Diyos, diba? But with Abby, she knew na yung tunay na refuge niya, ang Panginoon talaga. Sabi mo nga, remarkable yung faith niya. Ibig sabihin lang, kahit anong mangyari sa kanya, na-wipe out na lahat, yun ang pinaguhugutan niya, wala nang iba. Amen. Kaya lumabas lang lumabas. Yes. Diba? Hindi naman yun, basta lalabas lang, ibig sabihin talagang ang puso niya nakatangan kay Lord. Amen. And that's the secret. Marami sa atin are going through difficulty right now. Mga may pinagdadaanan kayo. Lumapit tayo sa Panginoon, kagaya ng ginawa ni Abby. Let's pray. Father God, thank you that there is nothing that you cannot do. Lord, salamat at walang bundok na hindi mo pwedeng igalaw, Father. Because you are the God who can do anything. And Lord, right now, nilalapit namin sa iyo ang mga may sakit, Lord, merong mga may karamdaman sa puso. Someone had a bad report about his heart. The Lord is holding that heart right now and healing it. Receive that in the name of Jesus. Marami ding merong respiratory issues. The Lord is also healing that, clearing your airways, clearing your lungs. Receive that in the name of Jesus. There's also someone who has lupus. Matagal mo nang kinakarga ang sakit na yan. And the Lord said, this is the day I will set you free. Receive your healing in the name of Jesus. Thank you, Father. Napakarami pong mga may karamdaman ngayon, lalo na yung virus. At nadidiscern mo naman yung iba may mga cancer, mga sabihin natin, mga ito yung end time na mga sinasabi, long-term sickness. Pero wala pong imposible kay God. Katulad po ng background namin na bundok, yan po ay aalisin ng Lord kung kayo'y mananampalataya. In the name of Jesus, I deploy the anointing that God has given me. Right now, I destroy the works of the devil. I rebuke the spirit of infirmity. Cancer, umalis ka sa katawan na yan. In the name of Jesus. May nagdadialysis, the Lord is healing you right now. Meron ding lupus sa isang kapatid, pinagagaling siya. Somebody who has problem with his legs, you are being healed right now. Somebody who has a broken relationship, I declare restoration to you. In the name of Jesus. The Lord is doing a miracle to your life right now. Ganon din, merong
may suicide thinking ang isang tao, huwag mong gawin yan, kapatid. The Lord has plans for you. Hawakan mo ang Panginoon. Don't give up. Labanan mo. Resist the devil and he will flee. I declare divine strength be upon you in Jesus' name. Amen, amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. Kasama po natin si Kuya Narsing, ang may-ari ng Galilee Wonderland Water Park and Resort, kung saan ginagawa natin ang show ngayon. Ang attraction na ito ay may state-of-the-art Christian Worship Center, art installation pieces depicting Mount Sinai, Noah's Ark, Baptism of Jesus Christ, at marami pa pong iba. Welcome to the show. Welcome. Kuya Narsing, bakit ka ba nagkaroon sa puso mo ng ganito para sa theme park mo? Alam mo kasi, bata pa lang ako, ang mahilig na ako sa gawain ng Panginoon. Malapit ang loob namin dahil diyan kami tinutok ng aming magulang maging malapit at may takot sa Panginoon. Kaya lahat ng aming planuhin, gawin namin, ginagawa namin sa naunang Panginoon. Bago mo na itayo ang resort na ito, ano ba ang mga hamon na nakaharap mo, mga struggles bilang isang negosyante? Dito kasi sa resort, nung kami magpagawa ng worship center, naisip ko na pag-araw lang ng Martes may tao sa worship center. Pagdating na ng mga ibang araw na wala na, nakatenga na, nais ko malungkot ka ako pagka ganito. Kaya hinaluan ko ng swimming pool at ginawa kong resort. Ano naman po ang naging papel ng iyong pananampalataya sa Panginoon para malagpasan mo ang mga hamon sa negosyo? Alam mo kasi sa isang negosyante, ako naman bilang maliit na negosyante, pero ang pumapapel sa aming negosyo, yung asawa ko. Pero ang nakita ko talagang kinakailangan, pag simula mo ng negosyo, kinakailangan Diyos muna at saka yung sipag, tiyaga. Saka siyempre, hindi ka mandadaya sa negosyo mo. Yun ang inisip ko. Kaya kami patuloy na naghahanap buhay ng may kalinisan, may takot sa Panginoon. Ano naman po ang may papayo nyo sa mga nais magsimula ng negosyo, ngunit hindi alam kung paano magsisimula? Kami naman, maliit na negosyante lang naman kami nung asawa ko. Kaya lang, napaunlad niyang unti-unti dahil nga ang unang-una, nakapokus kami sa paghiling sa Panginoon kung ano yung plano nila sa amin. Pero ngayon, yung asawa ko may kasipagan, may katsiyagaan sa hanap buhay at tapat siya sa ginagawa niya. Kaya medyo maganda nagiging takbo ng aming hanap buhay. So, yung katapatan ninyo, yun din ang sinasabi ng Bible, unahin si Lord. Lahat na ito ay madadagdag sa iyo. Maraming salamat, Kuya Narsing, for hosting us dito na mag-show po dito sa inyong Water Park Resort. At salamat din sa words of wisdom na isinyan nyo sa ating manonood. Maraming salamat sa inyo, Pastor, at kami nagpapasalamat din sa 700 Club. Kami na pa dito, na picture pa kami. At sana patuloy na makaakay ng maraming tao kung paano natin na iaayos ang ating buhay bilang negosyante. Salamat sa inyo. Magbabalik ang The 700 Club Asia pagkatapos lang ng ilang mahalagang paalala. Diyan lamang po kayo. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely.
and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 0030000552260 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details. Then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Ako si Yahweh na inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Mahina ka man at maliit, huwag kang matakot. Ako ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa iyo. Salamat Yahweh at iniligtas mo ang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto, sa Nazi Holocaust ni Hitler, sa 1948 War, Six-Day War ng 1967 at Yom Kippur War ng 1973. Save Israel again, O Lord, dahil hindi ka nagbabago. You are the God that stands with Israel yesterday, today, and forever. Amen. No matter how high we climb on the ladder of success or how deep our pockets go, there remains a longing for more that gives life true meaning and purpose. This fulfillment, this peace that surpasses all understanding, and the unexplainable joy we crave can only be discovered in the embrace and loving kindness of our Savior Jesus Christ. This is not just a promise. It's a reality waiting to unfold in your life. Loving God above all else brings a joy that transcends circumstances, an inexpressible joy that brings strength to our weary souls. Apostle Peter reveals the secret to this divine satisfaction. Though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Huwag palampasin bukas ang panibagong episode na tiyak na maghahatid ng kaligtasan, pagbabago at biyaya sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Hesus ang ating sandigan. Pagpalain po tayo ng Diyos. God bless. Mag-asawang 3 milyon ang utang. Mababayaran kaya? Asawang naakusahan ng rape. Ano ang epekto nito sa relasyon sa asawa? Mapaghihiwalay ba ng mga pagsubok ang Pinagbuklod! Biyernes, alas 12 ng gabi sa GMA.